Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang post-battle care. So ano itong post-battle care? Ang post-battle care po ay yung pagkatapos manalo ng inyong manok sa laban. Ipagamot mo. Ganun po yan. So, huwag kayong masyado excited, no? Tingnan muna ang manok kung may sugat pagkatapos ng kanyang laban. Pag may sugat, dalhin ka agad sa mga manggagamot para matahi ka agad. Usually po, ang sabungan po natin, may mga manggagamot yan. Pagkatapos manalo, tanggalin ang tari. Kung buhay pa ang ating alaga, tingnan kaagad ang katawan kung may sugat. Tingnan ang parte ng katawan ng ating manok panabong mula sa ulo, sa pakpak niya, sa liig at saka yung sa likod, sa dibdib din po. Tingnan ninyo. So, huwag kalimutan din ang balon-balunan at mga internal organs gaya ng bituka, atay at puso ng ating manok panabong. Yan po talaga ang pinakadelikado, yung ating internal organs po. Ayan. So, kailangan ipagamot kaagad para maagapan. Sa pagtahi po ng muscle at balat ay magkaiba po. Huwag tahiin ang balat sa laman kasi separate yan sila. Gamit kayo ng antiseptic like scarlet oil or betadine sa paglinis ng sugat. Ayan. So, sa pagtahi, unahin ang laman, saka yung balat. Ayan. Ang pantahi sa mga hakfight na gamit po nila, usually po mga ano lang yan, mga normal na mga upholstery silk thread. Yung size po, 5.0. Ayan. So, hindi po natutunaw yan. Pero yan ang pinakamura. Yung mga veterinary natin, mayroon silang pangtahi talaga na natutunaw. Pagka lumipas yung time na matunaw siya. Ganun po. Sa professional doctors, like veterinarian, gamit nila sa pagtatahi, surgical absorbable suture. Ito po yung pangalan niya is Etikon, yung brand name niya. Ayan. Yung needles niya is 3-0, maliliit para sa skin. Para at least pagka tinahi, hindi masyadong malaking butas. Ayan. So, kung ang paa or paa or pakpak or ang litid niya, no? Ang sugat, 80 to 90% po disabled na yan. Pagka mga litid na ang pinag-usapan, yung mga ugat na napuputol, talagang usually po 80 to 90% hindi na magagamit yan. Normally, no? Pero, pwede pa rin gamitin sa breeding. Pero pag ilaban mo, wala na. Kalahati mo niyan, talo na. Kasi baldado eh. Ayan. Ang mga minor cuts, minor cut sa balat, sa daliri, yung hindi kailangan ng tahiin, gamit kayo ng breathable gauge, adhesive tape. Yung may butas na adhesive tapes, breathable gauge, para mabilis tumuyo yung sugat. Yung ba yung Ioco Plus, ayan, para makubiran ang sugat, para iwas infection. Maganda ang circulation kasi niyan para sa mabilis na pagaling po ng ating sugat po ng ating manok panabong. Yung Ioco Plus yun. Ayan. So, pagkatapos po ng paggamot, bigyan niyo sila ng antibiotics para maiwasan po ang infection nila.
mayroon tayong ampicillin 250 milligrams, ayan, or may penicillin po tayo na injectable, 250 na injectable, or mayroon tayong penicillin na capsule lang para maiwasan lang ang infection niya. Mayroon din dyan mga antibiotics na capsule. Tanong nyo lang sa mga drugstore. Ang pinaka-importanting role po pagkatapos manalo ang ating manok panabong, unang role talaga. Nanalo ngayon, kinabukasan, huwag pakainin ang ating manok na may sugat. Kung walang sugat, well, pakainin ninyo. Pero kung mayroon, huwag. Sunod na araw na magpakain po. And then, magpakain po kayo ng soup diet. Mix kayo ng 25% na pellets, 25% na egg whites, and 50% na cooked rice. Then, basain konti ng gatas or kung mayroon kayong solubles na mga electrolytes, pwede din po yan. Soup diet lang po. Kasi po, iwasan nyo muna magpainom ng tubig. Para at least, baka mamaya, mayroon siyang mga hindi natahi na butas, so magbe-bleed yun siya or tatagas. May infection yan siya. Ayan. And then, kung ang sugat po ay maghilom na, of course, balik na kayo sa regular na meal ng inyong manok panabong. Kung ang pinakamasilan po na organ ang nasugat, like digestive organs, no? Yung balon-balonan or yung nakat talaga yung mga bituka nila, huwag pong pakainin ng 5 araw. Bigyan nyo lang ng electrolytes. 3 dips a day. Ayan. So, pag 3 dips a day, sa umaga, 1 dip, sa tanghali, 1 dip, sa hapon, 1 dip. Ayan po. Or, kung medyo magaling kayo, or may mga veterinary kayo, binibigyan po yan ng dextrose, intravenous, or tube feeding. Nagagawa po yan ng mga veterinary. Ayan po. So, yung bali sa paa or legs, bones, dalhin nyo kaagad sa veterinarian within 24 hours po. So, para maanuhan ng medical parlance o calcification o bone marrow. Pag idugtong niyan yung bone marrow niya para masulian yan siya. Ayan. So, ang pinaka-dabis na magtatahi niyan is veterinarian. Hindi po yung nandyan sa sabungan na mga quack doctors lang po yan. Yung mga hindi masisilan. Masisilan na kasi yung mga bali na, yung mga litid na, yung mga internal organs na. Ayan. So, pagka ibig sabihin, ang calcification o bone marrow, idugtong po yung broken bones, kagaya din ng nabali na tao. Idugtong yan para may chance ang masulian or gumaling ang ating panlaban. Ayan. Pagka internal na, so sa mga masisila na bahagi ng katawan like bituka, gaya ng, of course, mga masisilan yan, yung mga bituka na yan. Pero may mga magagaling din sa sabungan eh. Putol yung bituka, dudugtungan lang ng stalks ng kangkong, tapos tatahiin nila yan. Pwede rin. Ayan. Pag mga liver cuts na, mga severe esophagus, mga balon-balonan, dalhin nyo na sa veterinarian kasi masila na yan eh. Or else, antayin na lang na mamatay yung manok saka ilibing. And of course, kalimitan sa atin, no? Kalimitan sa atin, pulutan kaagad eh. No? So, dapat deserve naman nila na gamutin. Pagka nanalo,
Huwag nyo naman kainin. Ilibing nyo ng eksakto. Alaga natin yan eh. Ayan. Ayan mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers at sa lahat ng ating mga subscriber. Si Laban sa Bungiro, hindi po nag-i-invite ng manunood. Kung gusto ninyong kayo po ay magkaroon ng knowledge, dahil ako nagsishare lang ako ng knowledge. Hindi na tayo nag-i-invite ngayon, no? Dahil open tayo. Ang gusto ko lang, maibahagi ko sa inyo ang aking nalalaman sa pagiging handler ko. Dahil dito sa pagiging handler ko, mismong sabihin ninyo handler lang yan, pero dito po ako namumuhay ngayon ng masagana kasama ang aking pamilya. Marami pong salamat sa inyo.